Blessed are those who believe without seeing. John 20, verse 29. Welcome back to our channel, The Surigao Sun. Another minutes of treasure discussions and analysis of your treasure markers right here. At kung kayo magpadala ng inyong pictures para ating ma-analyze, send it to my email, surigaosun@gmail.com. At ako'y magbigay pugay muna saludo sa lahat ng aking mga avid followers right here in the Philippines, Luzon. Kumusta kayong lahat dyan? Sa Visayas, maayo na adlaw sa tanan. At dito sa Mindanao, muchas gracias, señoritos, señoritas, señoras, señor. At sa ating mga katiats all over the world, right there in Middle East, sa United Arab Emirates, in Riyadh, Saudi Arabia, Qatar, sa Doha, of course, diyan sa Bahrain, Indonesia and Malaysia. How are you guys? Sa Canada, California, diyan sa Australia, New Zealand, and also right there in Switzerland, Taiwan, and Korea. How are you guys? Well, tayo magpatuloy ngayon. No further ado, atin ang tatalakayin ang treasure marker, which I think is a treasure marker for treasure located at the back of the rock. Ating tingnan dito sa video ito. Okay mga katiats, ito yung pictures na padala sa atin. Nakakamangha din ang itsura ng bato na ito. Pero ito'y bato na hindi sinadyang kinarb. Yan ay natural form. Okay, at ang itsura niya ay parang torpedo. Of course, magsuspetsa tayo na ito'y sadyang ginawa. Ngunit ito'y gawa ng nature, pero pwede rin gamitin yan kasi yan ay naka-porma na bato na itsura na siyang parang torpedo or submarino, kaya pwedeng gawin yan na pointer to the treasure. Kaya ang gawin dito ay tingnan guys ang mga nasa unahan nito papunta doon. I-check nyo 5 to 10 meters papunta doon. So 5 to 10 meters, baka mayroon pang bato doon na tinuturo niyan. At ganun dito sa likod, papunta dito sa opposite side, ganun din ang distances. 5 to 10 meters, isurvey nyo doon ang dulo. At dito rin sa harap, tingnan din, ganun distansya rin, 5 to 10 meters. Kapag mayroong bato na kaharap niyan o nasa mga dulo niyan, tingnan ang mga bato sa mga gilid, hanapin ang mga marka ng Yamashita Treasures. Ngayon dito kayo mapamangha sa pangalawang picture ito. Nakita niyo yan guys. Ito ay, ang kahulugan nito ay itong entrance or door to the tunnel. Mayroong entrance dyan going down to the tunnel. Kaya lang mga binaliktad itong mga simbolo dito. Ito ay takara, nagaganyan. Ito naman ay kin or gold na nagaganyan. At mayroong mga parang C na kwadrado which denotes boxes. Ayan kasi kahit letter E na mga nakaganyan, yan pa rin ay boxes of gold. Basta't halos mag-itsura siya na square, that is box. Modified form lang yan ng box, okay? So there is boxes of gold somewhere dito sa paligid ng bato na yan. Ngayon, ang tingin ko dito ay this is a binaliktad na marka. Binaliktad nila ang marka, kaya atin rin baliktarin ang itry natin pag baliktad din ang picture na ito. Okay, subukan natin para kayo'y makumbinsi na ito talaga ay treasure at the back, hindi sa front. Okay, kaya kung ganyan na yan ang mangyari,
Nakuha nyo ba guys? Kung ganito na ang mangyari nito, ang kahulugan nito ay treasure in the front or treasure below. Kung ang ground ay nandito na yung lupa, baliktad na, ang kahulugan nito is treasure under na. Yang triangle na yan. At itong mga kanji sign dyan, ang ganito kasi yan ay takara yan. And then ang parang bubong, yan ay kin. Lahat yan ay nagsasabi na treasure. And then itong mga letter C na nagaganyan na kwadrado, that is boxes of gold. Which ang tinuturo niya ay papunta dito. Okay, kaya sa aking analysis, ito'y baliktad na treasure marker. Kaya sa tingin ko ay nasa likod ang treasure nito. Okay, at bago yan ay atin mo ng okay, tingnan ito sa ganitong itsura niya. Okay, at para wala tayong mintis, mga katiats, ay kunin muna natin ang kahulugan nito in reverse. Okay, tingnan muna natin kung mayroon pang mga marka dito na legit. Itong dito ay parang tipak na lang ito. Wala ganong tool mark, ganun din ito, wala. Natural lang siya na tipak. Itong dito lang ang parang sinadya, malalim. Tsaka itong mga sign dito sa kanyang kaliwa na kanji. Okay, ganun pa man ay atin pa rin ito i-analyze sa itong traditional method na treasure in the front. Sa front muna tayo bago sa likod. Kung ganito na itsura ang paglikod natin, of course, ang tinuturo niya ay ang kanyang harap. Ang tinuturo naman itong mga kanji symbol for treasure ay itong banda rito. Kaya medyo dalawa ang digging spot, pero pwedeng pag isang hukay lang yan sa harapan pa ganyan. So yan ang ating first method. Ang unang gagawin natin, sa harapan muna tayo guys bago tayo doon aatake sa kanyang likuran. Okay, ano bang mga distansya sa harap? Okay, ang gawin natin dyan ay hukay tayo sa 1 to 3 meters sa harap. Okay, at kung wala, punta tayo sa 5. Ito na lang, hindi na tayo lalayo pa kasi ang triangle na sign ay treasure on the spot. At kapag treasure on the spot, it's either nasa bato lang talaga yan, sa baba ng bato, or sa front niya or sa gilid. Ngayon ay atin na itong i-analyze doon sa likod niya. Okay? Ang sa harapan ay ito'y second option ko na lang ito. Ang first option natin ay doon sa likod talaga. So kung maghukay tayo sa harapan, ito ang ating mga distances. Isa yung 1 meter sa harapan niya mismo, and then 3 meters, 5 meters backwards. Tatlong test dig ng 2 meters deep. Okay, so puntahan natin ang aking drawing. Example, ito yung bato at nandito yung mga marka guys. Di ba merong nagaganyan na parang mga kwadrado na C? And then merong kin na baliktad, ganyan. At takara, symbol for gold. At yung triangle ay sa banda rito. Okay, at dahil ay baliktad siya, ay kunin talaga natin ang opposite direction ng yung triangle sign. Kung yung triangle sign ay nandito, so kunin natin ang kanyang direktang likod. So dito yan. So okay, tatama siya sa ground dito. Okay, at ang gawin natin na distances, kasi walang nakalagay na distances dyan, ay kunin natin ang ating formula
na 3, 5, at 7 sa kanyang likod. Okay? Tatlong hukay, pero bago yan ay dahil treasure on the spot ang simbolo na triangle or ganyan, that is opening, entrance, or door. Ang simbolo na ito na kanji ay entrance or opening. So ang opening, pertaining yan sa kanilang hinukay noon. Ang opening ay yung bandang itaas niyan. Pag nahukay natin yan, mayroong takip yan na bato. Kaya tinatawag yan na opening. Kasi pag natanggal ang takip na malapad na bato, mahukay na ng madali lang ang item. Kaya kapag naghukay tayo sa 3, 5, and 7, meron tayong matamaan na malapad na bato sa kahit half meter lang, kahit half meter below the ground. Example, ito yung hukay, mayroong bato dito na malapad sa 1 meter. Yan ay takip sa itong kanilang hinukay noon, which is down below dito na banda ay nandun ang kanilang ibinaon na treasure. Kaya minsan, pag naghukay tayo, meron tayong natamaan na malapad na bato. At tayo'y titigil na kasi malapad, mahirap nga. Mahirap pasagin, mahirap biyakin. Kaya tayo titigil. Pero hindi natin alam na yung malapad na bato na hukay natin sa lalim na 1 to 2 meters dito, hindi natin alam na yun ay takip. Kaya ang gawin, kung naka-encounter tayo ng ganong bato, okay, example ay ito yung bato. Okay guys, kulayan natin ng kulay ng bato. Okay, so example, ito yung bato na malapad sa 1 meter lang. So example, ito yung ating hukay. Mayroong nakaharang na ito bato na malapad. Ngayon, pag direkta tayo dyan sa sentro, hindi natin mabibiyak kasi napakakapal ng bato at malaki. Marami akong na-encounter na ganyan. Ako'y naawa lang sa aking mga abantero o yung tagahukay ko kasi ang laki ng bato na bibiyakin nila. Kaya ang aking style ay dito na ako mag-drift. Hukay na naman ako dito sa gilid niya at tingnan na lang ang ilalim ng bato dito. Okay, wag nyo nang basagin mismo itong bato na nakaharang, kundi maghukay kayo ulit dito sa gilid guys ng bato at mag-drift pa ilalim sa bato. Drifting dito para makita nyo kung ano ang nasa baba ng bato. So ganyan lang ang style. Kung ganito ang bato, mayroong malapad yan, hukay tayo sa kanyang tabi ng another hole and then mag-L tayo ganyan para matingnan natin kung ano ang laman ito. Pero ingat lang kayo sa bigat ng bato, babagsak yan. Kaya maglagay ng mga timber dito. Tukuran, lagyan ng tukod ang bato, mga timbers. At yan ay ipapako nyo talaga, i-secure yan para siguradong matibay ang inyong mga timbers or tukod. Pag ganyang merong mga bato. Ang mga bato na yan ay considered na rin yan na traps. Tinatawag yan na falling rock. Merong mga bato na talagang sinadya nila ilagay. Example yung sa slope ng hill, ganyan. Ang item ay nandito sa may foothill nakabaon. Ngayon nilalagyan nila yan ng bato dito na malaki sa ibabaw. Kasi para paghukay natin dito ay bibigay ang lupa at gugulong ang malaking bato at babagsak yan sa mga taong naghukay dyan. Ito ang tinatawag na mga full rocks, yung gumugulong na bato na sadyang booby traps. Hindi lahat ng booby trap ay sasabog, uusok, or sisingaw. Mayroon ding booby trap na tinatawag na the falling rock. Kaya ganyan ang teorya ng Hapon. Meron silang doon nila ibabaon
sa may nature na bato na nakalagay dito. Yan ay natural na, hindi naman yung binubuhat nila yan. Nandiyan na yan talaga. Ngayon ang ginawa nila ay dito sila naghukay. Carefully. Nilalagyan muna nila yan ng parang kalso para hindi ang gugulong, and then bago siya naghukay. And then tinabunan, and then tinanggal uli yung kalso. Yung lock na bato. Pag tinanggal na yun, ay kunting lang yan dyan. Kunting disturbances silang na magawa natin sa paghukay, ay gugulong na yung bato at madaganan tayo, pisat tayo parang kamatis. Alright guys, kaya ingat sa mga full rocks, lalo na pag doon kayo naghukay sa mga sloping area ng bukid, yung parang bangin na slope. Okay, so ito lang guys ang aking analyze sa treasure na marker na ito. Ang importante dyan na marker ay itong kanji ng entrance, yung nagkaganyan. At sa picture na kanina, yan ay baliktad. Ito yan guys. Instead na ganito ay baliktad siya, kasi binaliktad nga pati itong mga sign ng takara tsaka kin, baliktad siya lahat. Kaya kanina inikot natin yan at nag-itsura siya na yung nag-itsura na siya na ganito. So pwede na siyang mabasa na entrance to the tunnel or door. At yung mga kin ay mababasa na rin kasi binaliktad na. Okay, so there are 3, 5, and 7 distances. Ngayon kung wala dito guys, huwag kayong tamarin. Tabunan nyo muli itong mga hukay nyo, andin balik kayo dito sa likod mismo. Dito sa 1 meter lang or half meter distance from the rock. Okay, at kung wala dito sa harap niya, pwede kayong mag-drift sa baba ng bato. Kasi pwedeng treasure under the rock ang sign na yan na parang triangle. Okay, so hanggang dito lang ako guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel para sa mga pandagdag na ideya sa inyong mga kaalaman sa inyong treasure hunting. Sabi nga na ang isang ulo ay hindi gaanong epektibo, ngunit kung maraming ulo, more heads is better than one head. Kaya atin pag-ipon-ipunin ang mga ideya ninyo lahat at isama nyo na rin ang akin para lalabas ang maganda na ideya sa inyong pag-approach or atake sa inyong treasure site. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you. God bless you all. And ciao for now.